Sa panahon ngayon na marami na ang may digital camera, tila lahat ng tao pwedeng-pwede nang maging photographer. At dahil maraming hobbyist na murang maningil at minsan libre pa, nananamlay daw ang negosyo ng mga professional photographer. Si Cara David on assignment. 3 dekada ng katuwang ni Aling Eden ang kanyang kamera sa paghahanap buhay. Dito sa Luneta, ang kanyang alok, matatagong alaala. Pero tumumal daw ang negosyo ng halos lahat meron ng digital camera. Kasi sir, rin po ang uso ngayon eh. Yun na po ang hinahanap ngayon ng mga namamasyal. Kasi sir, gusto nila makita kaagad yung kuha nila. Kung maayos, kung maganda. Sa paglago ng digital photography, hindi lang sina Aling Eden ang apektado. Marami na ring nagsarang tindahan ng film at film camera. Dito nga sa Hidalgo sa Quiapo, halos wala ka nang makitang film camera. At ang ilang darkroom, naging bodega na. Pero para kay Jay Javier, hindi lang negosyo ang namatay sa pagkalaos ng film, kundi ang komplikadong proseso ng paglikha ng larawan na sadyang bumabanat sa kakayahan ng isang photographer. Kunin mo yung memory card, sasaksak mo sa computer, bubuksan mo sa computer, Photoshop, Lightroom, whatever. Pag hindi ka marunong nun, kalahati ng photography mo, wala. Ang pagsibol ng makabagong teknolohiya sa photography ang sinasabing dahilan ng tila pagsasantabi sa kakayanan ng mga profesional na photographers. Dahil halos lahat marunong lang mag-picture-picture, maging ang cellphones may built-in cameras na rin, tila hindi mo na raw kailangan pa ng photographer. Many clients can't really distinguish really good photography from not so good photography. It didn't take me 2 minutes to do that shot. It took me years and years of figuring out how to shoot it, how to light it so it look nice. Sinabayan pa yan ng biglang dami ng mga hobbyist na sobrang mura kung maningil sa kliyente. Kaya ang mga tulad ni Louie, minsan nawawalan ng racket. Paano naman kasi singbaba ng 5,000 piso kung maningil ang mga freelance photographers, habang ang mga profesional magsisimula sa 10,000 kung baguhan at aabot ng 100,000 piso kung batikan. Sa freelancing lang kasi, minsan natatakot yung freelancer na magpresyo kasi nga ang tingin ng kliyente ay wala kang studio. Hindi rin daw madaling magtaas ng singil lalo na't madalas daw kung sila'y maliitin. Ang photographer ay palaging sinasabi na technical lang yan, hindi yan gumagamit ng utak, hindi po namin matanggap yan. Ang photography, photojournalism, lingwaheng visual yan. No, kami po ay mga light writers. Nagsusulat kami sa pamamagitan ng litrato. Kaya naman nananatiling libangan na lang ang paglilitrato sa ilan at hindi na ginagawang kabuhayan. Sa datos mula sa census, 1% lang ng mga photographer sa Pilipinas ang talagang kumikita. Ito ang gustong baguhin ng grupo ni Mel na bawal mag-shoot dito. Itinatag niya ito noong 1 taon nang kundinahin nila ang polisiya sa Luneta Park na nagbabawal mag-shoot ng libre sa naturang park. Kailangan i-professionalize yung practice ng photography. Kulang na kulang ang mga schools. Kulang na kulang ang mga institute, mga training centers. Kailangan dyan na yung vocational technical education sa photography ay lalong i-strengthen, no, suportahan ng gobyerno. Tulad ng lahat ng trabaho, puso ang pinakapuhunan sa photography. Pusong kayang salagin ang anumang hamon ng propesyon. Cara David, GMA News.